Hello, good afternoon Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon naman nandito tayo sa ating week 6 kasama inyong tutor, ang inyong Math Diwata tutor Angenique or tutor Nikki. Great afternoon sa inyong lahat. Alright, let's get it on. Now, we are in our week 6 of Mathematics 9. Pero huwag kalimutang i-like at i-share. Bumati muna nga tayo. Good afternoon from Deparo High School, 9 Sunflower. Hello, Crystal Rose. Good afternoon, Roseline Asuncion Diego, watching from Villa Fugo Integrated School. Aurora Isabela. Hello, good afternoon po. Watching from Ayan, napakarami talaga. From SDO Isabela. Hello po sa inyong dyan. Kabatuan. Hello, National School Quirino District. Listening from, Quirino National High School. Good afternoon po. From Fugo Integrated School, from Deparo High School, Princess, Ami, Rhoda, Krisa May, Jillian. Ayan, tutok lang. Dahil bibigyan namin kayo ng 30 seconds para i-like at i-share. Ngayon naman, bumilang na tayo ng 30 seconds. I-share na po ito sa inyong timeline at i-share sa inyong story para hindi lang kayo ang nanonood. Dahil mas may lamang ang may alam. Tama? Alright. Sige nga, tignan po nga natin ang ating mga Math Terrific 9 students. John Mark Cadiente, hello. Hana Nika, nandyan na naman. So, inuulit po natin para sa ating magiging duty of the first quarter, kinakailangan kompleto ang attendance. At laging nagpa-participate sa ating mga questions. Alright. Paki-like and share na po sa ating Facebook. Okay, good afternoon po. Ayan. Good afternoon from SDO Caloocan City. Dan Sharing, Tutor Rainier. Hello, Tutor Rainier, ang ating director ng Math 9. From Deparo High School, once again, Aiki Nabong. Hello po sa inyo. Once again, i-like at i-share. So, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Alright, thank you so much for sharing. Now, let's start. Okay, I'm sure na handang-handa na talaga ang ating mga Math Terrific 9 students kasama ang inyong tutor Angenique and tutor Janet. Nagpapasalamat nga po pala tayo sa Division of Pasay City. Alright, so wag kalimutan, 3 o'clock to 3:40 p.m. every Friday sa DepEd EdTech Unit, live na live. And DepEd tayo, DepEd Philippines, DepEd EdTech, and DepEd TV para naman sa ating YouTube channel. So for our quarter 1, week 6, our topic is all about quadratic functions. Ayan, dahil tapos na tayo sa quadratic equations, quadratic inequalities, now it is perfect to discuss about quadratic functions. Our objective, number 1, you will be able to represent a quadratic function using table of values and equation. And then, you will be able to transform a quadratic function of the form y equals ax squared plus bx plus c into the form y equals a quantity x minus h squared plus k. Ayan. Huwag kalimutan na aside from DepEd Itulay, meron tayong DepEd TV na kung saan talaga namang madidiscuss ang ating mga topics, lalong-lalo na sa ating MELT. Yan. So, tiny URL, itype lamang, tinyurl.com, 9mathq1 EPI11 at EPI12. Ayan, nakikita nyo sa inyong screen. Or tumungo lamang sa ating DepEd TV official upang mapanood ang ating mga episodes dahil yan ay mas lalo pang makakatulong sa inyo. Now, let's start recalling the different definition used before. Okay, different definitions. Number 1, table of values. Okay, what do we mean by table of values? So, it is the chart that help us, right? Ayan, tignan nga natin kung nakikinig nga ba sila.
Ayan. So, huwag kalimutang i-share sa ating mga kapwa grade 9 students. Good afternoon from Nainikel Kalayaan High School. Ayan na yung mga Kalayaan High School from Sarangani Division. So, inulit natin, a chart that helps one determine two or more points that can be used to create a more precise graphical representation of a relation or function. So, ito ay makakatulong para malaman natin kung ito ba ay relation or function. Ayan. And what else? Malalaman din natin kung ang function na ito ay one-to-one, di ba? Or one-to-many. Next, number 2, graph. This is another way to represent a data in an organized manner. It is usually shown in a Cartesian coordinate plane. Ayan. It can be a curve, a parabola, or it could be a line. Graph of a linear function. Function. Next, katulad ng sinabi ko, parabola, it is the graph of a quadratic function. Inuulit natin, pag sinabi mong parabola, it may be a curve going up, no? It's like a mountain, o kaya naman a U. Okay, medyo curve lang na U. Alright, so again, when you say the graph of the quadratic function, it is a parabola, a curve. One. Okay, good afternoon from Deparo High School, from Cabanatuan East District. Hello sa inyo. Alright. Now, let's continue. Aside from that, we have what we call concept of symmetry. This is the simplest symmetry, and what we can see is the reflection of symmetry. So, ibig sabihin, parehas na parehas. When you divide the image by 2, the left or the right side or up and down are equal. So, ibig sabihin, equal in size and features. So, ang tawag doon, meron tayong tinatawag na symmetry. Yan. So, masasabi din natin, marami tayong iba't ibang klase ng konsepto ng symmetry, di ba? Makikita natin sa nature. Pwede nga magbigay ang ating mga grade 9 students, ano kaya sa nature, na when you cut it into 2, left or right will be equal, no? Equal in features and sizes. Or kapag kinat mo naman top and bottom, equal in size and features. Tignan nga natin ang ating mga math-terrific students. Okay, ayan. Hello. Good PM po, watching from SPIS San Nicolas. Alright, so habang sila ay sumasagot pa, inuulit natin ha, magbigay nga kayo ng example ng symmetry sa ating environment. Meron ba kayo nakikita? Yes. Alright. Hello, Princess Athena. Ayan. Hi, good afternoon po. Watching from 9 Galaxy, Cabanatuan, Isabela. Okay. So, inuulit natin ha. Concept of symmetry, if you cut it into 2, left and right will be equal or top and bottom will be equal. Okay. Now, let's continue. Alright. So, the line of symmetry seen in the picture above, it's actually a volcano. I'm perfect, halos perfect na volcano. It's the Mayon volcano. And as you can see, we have here the reflection. Runs from left to right, then top and bottom. Ayun, reflection in the pond, di ba? Yan. So, that is the concept of symmetry. Now, let's do a learning task to identify our lesson for today. What am I? Let's examine the table of values below and please identify the extremum, the minimum or maximum point if the function is of degree 2. Alright, tignan nga natin. Letter A. X is 2, 4, 6, 8, 14. Okay, ayan. So, hanggang 14. Meron pa yan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. How about here? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. What have you noticed? If we plot it
in the Cartesian coordinate plane, kung mapapansin nyo, 2 to 10, in every x, there is only one y. No? Walang magkakaparehas na y. So, ang tawag dito ay one-to-one function. Ngayon, is this a quadratic function? No. Yes, tignan nga natin ang ating mga sagot ng ating mga Math-Terrific 9 students. Alright, good day watching. Okay, so mapapansin nyo, in every values of x, there is a corresponding value of y at hindi siya nauulit. No? 10, 20, 30, 40, 50, 60, and 60, 70. 50, 60, 70. So ang tawag dyan ay one-to-one. Very good, Princess Divine. It is not a quadratic function because it is a linear function. Alright. Next. Pero ano nga ba yung minimum or maximum point? So kung mapapansin natin, the value of y will tell you the minimum or the maximum point. So ano ba yung pinakamababa sa value ng y? We have here the pair of 2, 10. Ayan. And that is the minimum point. So mas madali kapag linear function. What is the maximum point? We have here, anong pinakamataas sa value ng y? 70. So ito naman ang ating maximum point. Ang tawag sa kanila ay extremum. Inuulit natin ha. When you say extremum, it is the minimum or maximum point. Yan. So ma'am, sa line, merong extremum. Depende yan sa ating graph. Alright. Pero dito sa table of values natin, makikita natin yung minimum or maximum point. Diba? Next, letter B. X, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, 3. Ayan. Tapos next natin, 21, 12, 5, 0, negative 1, negative 4. What do you think? Is this a quadratic function or linear function? Okay, tignan nga natin ang sagot ng ating mga Math-Terrific students. Alright. Tignan nga natin. Ayan. Okay. Quadratic function, sabi ni Isabella. Bakit kaya ito ay quadratic function? Bakit kaya ito ay tinatawag na quadratic function? Tingnan na nga natin. Good afternoon po from 9 Nickel, Kalayaan High School. Sabi naman ni Michael Angelo, this is a quadratic function. Ayan, malalaman natin kung paano ma-identify ano nga ba dito ang linear function at quadratic function. Linear po ba, ma'am? Actually, kung mapapansin nyo dito, sige, bigyan muna natin ng difference. Okay. As you can see, the difference of the y values is, okay, 20 minus 10, 10. We have here 10. And the corresponding, alam natin, that's 10. So, 50, 60, 70, their difference is 10. O, tignan naman natin yung difference sa y. Ayan. Alright. Okay, sabihin natin, 12 minus 21, so that is negative 9. Tama, 12 minus 21. Alright, next. 5 minus 12, negative 7. 0 minus 5, negative 5. Negative 3 minus 0, negative 3. Negative 4 minus, okay, negative 4 minus negative 3. O, pakita ko lang kasi maraming nagkakaroon ng mistakes dito. Negative 4 minus negative 3. So, that would be equal to negative 4 plus 3. And that is negative 1. Ayan. Now, hindi similar ang difference nito. Tignan pa natin sa second difference. Negative 7 minus negative 9, that is 2. Negative 5 minus negative 7, that is 2. Negative 3 minus negative 5, that is 2. Teacher, paano nangyari yon? O, ipakita ulit natin ha. Negative 3 minus negative 5,
Okay, kung mapapansin nyo, we have negative 3 plus 5. And that would be equal to 2. Negative 1 minus negative 3, that is exactly 2. Ayan. So, malalaman natin that it is a linear function when they are the same, okay, in the first difference. So, tignan natin. So, ulitin natin ha. Same difference sa same first difference. Okay, ulitin natin. Same first difference. Yan. So, kapag equal ang first difference nila. Pero, kapag equal naman ang second difference, same second difference, then, ang tawag dito ay quadratic function. Alright. Naintindihan po ba? Ayan. Tignan nga natin. So, ang mga nakatama, yes, quadratic function po. Michelangelo, Isabella, ayan, tama po kayo. Alright, sino pa? Yan, Princess Divine G. Manipon. Congratulations. Okay, may sinabi dito si Renz. If equal difference in X produce equal second difference in Y. Ayan, tama po. Huwag nating kalimutan ang ating X. Ayan. So, kung mapapansin nyo, meron ding difference. So, we have here 2. Ayan, ang difference nila, 2. Ayan. In here, negative 1 minus negative 2, that's 1. 0 minus 1, 1, 1, 1, and 1. So, kung mapapansin natin, ang pinagkaiba lang nila is dun sa Y difference. So, if they have the same first difference, ang tawag dyan, in the Y, ay linear function. If they both have, or they have the same second difference in Y, then ang tawag dyan ay quadratic function. Okay? Next. O, tignan na natin. Alright. So, kung mapapansin nyo, the differences in X are all equal to 1. How about in Y? No, recall nga natin kung paano mag-evaluate. So, inuulit natin ha. Let's replace negative 3 in every X in here. So, G of X, kung mapapansin natin, ito yung function. So, G of X equals X squared. So, negative 3 square plus 2 times negative 3 minus 1. So, square of negative 3, that's 9. 2 times negative 3, that's negative 6 minus 1. So, 9 minus 6, 3 minus 1, that is equal to 2. Okay, so ganun lang. Let's evaluate and you will come up with 2, negative 1, negative 2, negative 1, 2, 7, and 14. Alright? Okay, erase lang natin para hindi... Okay, yan. Next, as you can see, let's verify kung talaga bang ito ay quadratic function. Their first differences in Y are negative 1, okay. Alright, so we have 3, 1. Teacher, pwede rin po ba yung pabaliktad? 2 minus negative 1? Yes, pwede rin po yun. Kasi ang tinatanong lang naman natin ay difference, no? 1, negative 1, negative 3, negative 5, negative 7. Now, let's find the second difference. So, the second differences in Y, we have 3 minus 1, 2, 1 minus negative 1, 2. Okay. 3 minus negative 5, 2, negative 5 minus negative 7, that is 2. Which means, it is a quadratic function. Alright, is that clear? Yan, sana malinaw malinaw ang ibig sabihin ng quadratic function. Okay, so balikan lang natin yung kaninang slide para mas lalo pa nilang maintindihan. Okay, so kung makikita nyo, ano ang ating extremum dito? Okay, erase muna natin. Yan. So, in here, mas madali, no? For letter P, what is the minimum or maximum point? Ngayon, let us identify ano yung highest or lowest value in Y.
kung mapapansin natin, we have here 21, and then 12, and then 5, and then 0, negative 3, and negative 4. Pero mas maganda ito, mas ma-identify natin yung minimum or maximum point kapag nasa graph siya. Pero dito sa table of values, no, except doon sa ating graph, makikita natin ang highest value ng y ay 21, right? Okay? And then the lowest value of y is negative 4. Okay. So, inuulit natin ha. Kapag ito ay nakagraph, mas lalo nating makikita kung ano yung minimum or maximum point. Dito, we're just showing in a form of table. Okay? Ayan. Okay, next na tayo. So, understanding the concept of quadratic function as a second degree function. Tandaan, ang standard form natin ay y, o meron ng y, di ba? Because it is already a function. So, y equals ax squared plus bx plus c. Okay, hindi na equal 0, no? Equals y. Where a, b, and c are real numbers and a should not be equal to 0. Because if a is equal to 0, then that will be a linear function already. Okay? Now, always remember, aside from identifying the second differences, alam natin na yung linear function ay always one-to-one. Ang quadratic function ay one-to-many. So, maaaring magkaroon ng two same values of y. Alright? And always remember, for a quadratic function, the highest degree is 2. Okay, now tinatawagan naman natin ang ating fairy godmother, si Tutor Janet, para naman sa mga real-life representations of parabolas. Inuulit natin, ang parabola ay ang graph ng quadratic function. Okay? Hello, Tutor Janet, ang ating fairy godmother. Hello, Math Liwata Tutor. Hello. So, welcome po ulit sa mga nakakasama namin. So, para naman sa gusto ko lang mambalikan natin yung previous slide. May ano lang po, idadagdag. Okay. Ayan. Ayan, yung sabi mo about, no, dun sa one-to-one, no? Pag linear function, balikan natin siya, ma'am. Yung okay po. First learning task ko po. Okay. Ay, sumobra, ma'am. Okay. Ayan. Ito po. So, in passing lang, mabilisan lang. So, ang tawag po na, tama po si Tutor Angenique, no? Sabi niya, it's a one-to-one function. Pero po dun sa letter B, dagdag ko lang, ma'am. Actually, kung i-continue natin siya, so pagdating ng 4, ang value niya ay babalik sa negative 3 yung y. So that makes it a many-to-one function. So it's a many-to-one function po. So tama si Tutor na mas makikita talaga natin na meron siyang minimum point kung makikita sa curve na magta-turn talaga after 3, negative 4. Okay. So yun po yung nais lang naming i-emphasize na ito ay quadratic function at mas makikita mo yung pagiging minimum point ng 3, negative 4 kung makita yung kasunod niya na 4, negative 3. Yan. Kasi babalik na sa negative 3. So yun na yung minimum point. Okay po. Yan, ma'am. Balik na tayo doon sa picture ng mga real ano mga pwede nating hugot sa parabola. Ayan. Kasi ang parabola ay ginagamit siya into two fields of mathematics. So sa atin sa algebra, sa junior high school, meron tayo niyan. So when we are discussing functions, so a good picture of that is water, no? That picture will tell us na ang model natin ng parabola as a function is a projected object. So yung trajectory ng isang object na baga pinusweet. Ano ba yung Tagalog doon? Yun. Tapos naman, kasi sa isa pang field ng mathematics, I think it is in analytic geometry, you will be also learning about parabola but in a different sense. So as part ng conic section. Pero sa ating real life representation ngayon ng graph ng quadratic function, so we can always go back dun sa story of water. A wise man once told me, Tutor, no, pasukan lang din natin ng konting valuing. Sabi daw, ang best example daw ng humility is water. So, di ba parang yan yung water? So, pagka na-reach na yung maximum point, babalik siya sa tubig kasama ng mga iba pang
kumbaga bodies of water. So parang ganun yung ano daw, parang sa ulan, 'di ba? Pag aangat siya sa atmosphere pero babalik din siya sa lupa in a form of rain. So yun daw yun. Kaya parang ganun daw yung water cycle. So may konting valuing tayo sa story ng parabola. Actually, napakarami nating application ng parabola, no, tutor? Yes po. So isa lang yan yung projectile. Ayan. Opo, sa physics, no? Talagang tinuturo, no? Kay Tutor Rainier, hello po sa inyo. Parabola, makikita natin yan sa physics. Ayan. Tapos meron po talagang quadratic function. Okay. Next po natin. So, Tutor Janet, let's understand the concept of quadratic function as a second degree function using this graph. Kung napapansin po natin, ito po yung graph ng quadratic function. So nakikita nyo, meron ng pangalan dito. Ito ay tinatawag na parabola. Ayan, okay, tignan nga po natin. Yes po, tutor. So tignan nga po natin sa ating comments, ano kaya ang number 1? Ayan, ano kaya ang tawag? Yes po. Okay, lagyan ko po ng number, Tutor Janet. Ano kaya ang tawag sa number 1? Medyo nabanggit na rin po natin kanina. Ano kaya itong line na ito? Oo, yung concept. Anong concept? Related siya sa concept na yon, no? How would we call that imaginary line na naghahati sa ating graph? Yung isa, going up, no? From A. Tapos yung isa, pag tinrace mo naman, from that branch niya sa pababa naman siya. Okay, going down. Yes, so meron pong reflection yung left and right. So, kung mapapansin natin, if you fold them, ibig sabihin they will fit into each other, di ba? Oh, ayan po. So, number 1, may sumagot na kaya, Tutor Janet? Wala pa mamatdiwata. Hintayin natin ang kanilang. Ayan. Sige, so, parang siguro mas nadadalian sila sa number 3, no? Kasi ito yung ayan, meron na yan, nabanggit natin. Meron na. Ayan, si Angelo Mendoza. Ayan, sabi niya, okay, axis of symmetry. At talagang alam niya yung term, line of symmetry or axis of symmetry. That's the same. Okay, next, number 2 naman, ano kaya ang tawag dito? So, again, axis of symmetry. Okay, number 2 naman po tayo. Okay. Ano kaya ang tawag itatawag dito? Natin dyan? Nasa x-axis sila, no? Tama, Tutor. Very so some parabolas would have this kind of illustration, no? Dalawa yung points na nasa x-axis. Some parabolas naman would have exactly one. At meron ding ibang parabola na walang x, na walang ganyan sa drawing. Yeah. I was about to say. Ayan. May nagsagot na. Estudyante ko to, si Arlec Andre. Ayan, sabi niya, x-intercepts daw ang tawag natin so plural kasi dalawa, no? In some case, sabi ko nga, okay. Ayan, tama po ang inyong estudyante. Very good matter. Pwede rin, pero may dagdag tayo, tutor, no? Pwede rin siyang tawaging zeros of the function. Okay. Yes po. So, ibig sabihin po nun, solution ng quadratic function. Okay, next po tayo, number 3. Ayan. Ano kaya ito? Ayan ang pinakamadali. Oo. Ayan, si Sir Rainier na yung nagsagot. Ayan, nag-agree naman. Vertex of the parabola, sabi ni Sir Rainier, with the complete description ni Cap. Ayan. Okay. At nag-agree naman ang lahat ng ating mga tuties. Ang gagaling talaga ng mga grade 9. Siyempre, magagaling ang kanilang mga tutors. Ayan. Yes. So, inulit po natin ang vertex. It's the extremum. It may be the minimum or maximum point. Pero dito po, ito po yung minimum point. Ayan. Next po natin. Ayan. So, now, let's discuss the vertex line of symmetry and concavity. Okay, so meron na tayong example. Yes, Tutor Janet. Sige po. Ayan. So, let's start with our given function. This time, ang a ay -1, no? So, g of x is equal to -x squared plus 4x minus 1. So, pag ginraph natin siya, so baka magtanong sila, Tutor Angenic, no, bakit po kanina g of x, ngayon sa table of values natin y? So, remember, iisa lang po yung ibig sabihin natin ng g of x at y. So, in this case, so ang tawag natin sa function, we usually name it with letters like f, g, h, no?
Pero kapag nasa graph na siya, ginagamit natin yung y-axis, kaya pwede rin siya, it will also mean the same as y. So the values daw, okay, are given. -1 yung x, so the value of y when x is -1 is -6. So parang g of -1 is -6. So ang y-intercept is -1. So 0, -1. Then 1, 2 is the next ordered pair sa ating table of values. So the next is 2, 3. And then we have 3, 2, 4, -1, and 5, -6. So you will notice, no, mga minamahal naming math terrific cuties, na ang ating given values ng x ay consecutive integers. Okay, so -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. So there is a equal difference in x that exists. Kung check din natin yung y, meron din tayong makukuha naman, result nun ay second, no, yung sa second difference tayo magkakaroon ng equal differences. Kasi dito, puro odd numbers pa. So, we have, yan, okay, -5. Then, we also have -3. So pabawas ng pabawas. Nag-i-skip -1. Okay. So, paano natin, ito, I'll give them a tip, tutor, Angenique. Paano malalaman kung nasaan yung vertex? Kapag nagbago na ng sign. No? Kasi ibig sabihin nun, nagpo-fall siya, or nagra-rise siya, tapos nagbago ng direction. So, halimbawa, from the difference of from 1 to 2, 2, 3 is -1. Pero pagdating ng magkasunod na 2, 3 at saka 3, 2 is 1. So, ibig sabihin, ito yung vertex. Okay, kung saan nagbago. So, doon nila madaling makita sa first difference. Okay? Ayan. Pero, of course, ayan. Yung so, second difference? Yes. So, 2, 2, yan. Okay, -2. So, kailangan negative nga pala. Kasi ano ang ating idea dito? No? Ang ating A ay negative because our vertex is the maximum point. So, yun din po ang kailangan nating ma-recall. No? So, hinanap natin yung maximum point ng graph. So, after reaching 2, 3, ano nangyari? Bumalik na siya sa 3, yung y bumalik na sa 2, and then sa -1, and so on. Okay, so let's show them our questions na, tutor. Ayan. Alright, so erase ko lang po ito. Okay, alright, for letter A. So, again, nasagot na po, no, Tutor Janet? Vertex. Ayan, so, ang ating vertex ay ang ating maximum point na 2, 3. So, let them answer na lang yung axis or line of symmetry. Ano ba ang ating line of symmetry or axis of symmetry? Ayan. So, nagsagot si Angelo Mendoza uli. Very good, Angelo. 2, 3. So, because our vertex is 2, 3, what line do we need to draw to show the reflection symmetry ng ating parabola? So, parang may mirror tayo doon sa part na yun. Yes, okay, ayan. Sabi ni Angelo. Ang bilis ni Angelo, no? Yes, tutor. Ayan, ano ang agad siya. Kahit bago mo pa na drawing Math Diwata, tutor, x equals 2. Very good si Angelo Mendoza. Sabi niya, x equals 2. Yan po ang ating line of symmetry. So, in other words, ang pattern ng axis of symmetry or line of symmetry natin ay in the form of x equals h. So, whatever is our h, yun ang ating line, x-coordinate ng ating line of symmetry. X equals 2 is the answer. Okay. So, ayan, na-drawing na rin. Nasagot na namin ni tutor. So, obviously, ano po ang direction ng opening or how does the graph, yung concavity niya, is it opening up or down? Okay. Ano ang tamang sagot? Pwede nyo po bang ibigay sa amin sa comment section sa mga nakakasama namin? Ayan. Sabi ni Angelo Mendoza, uli, na-sweep niya yung 3, tutor. Ang galing. Talagang ito ay nakikinig sa mga inputs ng kanyang teacher. So, I'm sure very proud ang teacher niya ni Angelo. Okay. X equals 2 ang line of symmetry, sabi niya. And then, his next answer is downward, which is correct. Because A is negative. So, the parabola opens downward. So, it's like a mountain, no? Sabi ni tutor.
Ayan. Okay. Okay. So, ibig sabihin, downward. So, lagi pong natin tandaan yan. Negative. Pag value ng A ay negative, so that is downwards. Tama yung sinabi ni Tutor Janet. Ayan. Example pa. Now, how can we write the coordinates of the vertex without its graph or table of values? So, as you can see, meron po dito, no, Tutor Janet, na table of values. Pero, papaano kaya? So, tatandaan, ito po ang ating vertex form na kung saan makikita natin si H, no? At si K. Ayan. So, ibig sabihin, dahil alam na natin yung vertex which is 2, 3, so mas madali na. Letter A, yun yung A natin sa original quadratic function natin. So, mas madali na, tutor, no? Y equals negative, then X minus yung H natin ay ang which is 2 square at ang ating K ay positive 3. Ayan. So, mas mabilis po, no? Mabilis pag may table, no? Ang tanong kasi natin dyan, to answer our second objective, paano po kaya kapag hindi natin na-tabulate or wala rin tayong graph? So, what is the way for us to know the coordinates of the vertex and the value of A? So, ayan ang ating papakita sa next slide, tutor. Okay. So, syempre, kailangan nating i-review ang completing the square. So, ito yung makakatulong sa atin para magawa natin yung vertex form. What quantity must be added to both sides of each of the equation below to complete the square? So, okay, for example, tutor, hirit lang ako. Isa na lang sige po, siguro yung ibigay Janet natin, no? Oo. Ayan. So, we're given... Ikaw na tutor yan. Oo, madali lang to, di ba? Okay, sige. Number 1. Para makapag-annotate ka. Okay. Number 1, x squared plus 2x equals 8. So, tandaan natin ang formula to find the third term na makakapag-complete sa ating square ay the square of b over 2. Okay. Or the square of b divided by 2. So, ang ating b is equal to 2. Ayan. So, ilagay lang po natin dito yung formula. So, we have the value of b is 2 divided by 2. And then, let's square it. So, the answer is 2 divided by 2, 1. The square of 1 is 1. So, ibig sabihin, the third term na makakapag-complete ay 1. So, kung ano po yung in-add natin sa left side, yun din po yung i-add natin sa right side. Ayan. Okay, Tutor Janet? Ayan. So, proceed na tayo, tutor. Kasi anyway, no, as long as they know, naturo naman natin yung completing the square method nung tayo ay nag-factoring, no? Solving by completing the square, solving by factoring. Okay, so proceed na tayo sa mas essential na part ng ating lesson. And that is, how do we apply that? Yung ngayon na alam na natin na kailangan palang mag-complete ng square, how do we use that technique to find the vertex form of our quadratic function of the form y equals ax squared plus bx plus c. So, paano nga natin siya maisusulat? No, kanina, yung y equals negative x squared plus 4x minus 1 na example natin kanina, paano natin siya maisulat into y equals negative 2 times the quantity of x minus 2 squared. Okay, yung sagot natin kanina, di ba? No? Negative quantity x minus 2 squared. Tapos, ang ating vertex ay k is 3. Okay. Ayan. Ayan. Okay, so, tutor? Sige. Ayan, sige. Okay, so pakita lang po natin. First step, let's group the first the quadratic term tapos yung linear term. So we have negative x squared plus 4x. And make sure na dapat positive yung ating quadratic term. So pwede nating i-factor out yung coefficient ni x squared, yung letter A. Ayan, tutor. So we have negative quantity x squared minus 4x minus 1. So, nailabas po natin, papaano ulit? Negative x squared divided by negative 1 is positive x squared. Positive 4x divided by negative 1 is negative 4x. Now, kung mapapansin natin, hindi pa siya perfect square. Dapat yung nasa loob ay perfect. Yes, Tutor Janet. So, gagamitin natin yung idea ng completing the square.
Okay, sige nga, sa ating mga comment section, Tutor Janet, ano kaya ang makakapag-complete dito? No? Yes, what number should we add to our quantity para maging perfect square siya? Ayan, sinusulat ni tutor ang ating magiging guide to be able to answer that question. Kasi napaka-essential na alam talaga nila kung ano yung i-add, kasi iba atin yung i-neutralize, dapat parehas yung magiging effect. So parang nag-add ka ng 0, no? Yes, Yung Tutor Ayan, Janet. ang galing talaga. Ako'y natutuwa kay Angelo. Sabi niya 4. Tutor, tama ba siya? Tama ba? Yes, because, inulit natin, negative 4 yung ating B. So, negative 4 divided by 2 is negative 2. And then, when we square negative 2, that is positive 4. So, ang 4. ating Idadagdag. third term na idadagdag ay plus 4. Pero, ano kayang idadagdag natin dito? So, tama, Tutor Janet, dapat equal to 0. Since merong negative 1 Yes. na coefficient dito, hindi dapat na negative 4, no? So, negative 1 times positive 4, ang totoong value nito ay negative 4. Yes, so, ang dapat, talaga natin. Yes, To neutralize. To neutralize and to make it 0, para lang tayo nag-add ng 0, dapat opposite nito, positive 4. Yes. Ayan, so lagi natin yang i-consider. Okay, so Tutor Janet, perfect square na to, no? X square minus 4x plus 4. So, pwede na natin siyang, kunin yung square ng factor. Yan. And then, of course, combining like terms. Okay, so we have here ang kanyang square of a binomial ay square of x minus 2. So, tandaan po x minus 2 times x minus 2 is x square minus 4x plus 4. Okay, so napapansin natin, tutor, ito na po yung tinatawag nating vertex form. Yes. Ayan. Okay, so, nilagay lang natin yung negative 1 para makita lang nila, oo nga, A is negative 1. Pero ideally, so doon sa tamang sagot na sinasabi ni tutor, ito talaga yung final answer. So, for us to just see that A is negative 1, A is less than 0, and of course, ayan na, sinusulat na ni tutor, H is 2 and K is 3. So, yan ang ating maximum point na nakikita naman natin sa ating graph. Ayan, tutor. Very good matter. So, next po natin. Ayan, so therefore, yan, banggit na po ni Tutor Janet. Next, how about this example? Another example, Tutor Janet. So, we have here, f of x na, no? Capital F of x. So, kagaya ng sinabi namin kanina, this is just a name. So, parehas pa rin po yan ng y equals. So, pwede rin natin sabing y equals 3x squared plus 6x minus 1. So, kagaya ng ginawa natin kanina, tutor, pakita natin sa kanila, we will group together the quadratic term and the linear term para magkasama ang lahat ng mga x. Ayan. Pagsamahin lahat ng mga x sa parentheses and then factoring out our, yan, pakita mo na tutor, no? Nakita nila, pinactor out natin. Tapos, ano natira? So, we have x squared plus 2x yung natira. Yes. Okay. So, ibig sabihin, ang i-add natin ay 1, no? Kasi yun yung example natin kanina, tutor, naalala mo, di ba? X squared. Yes. Okay. Bakit, ito ang magiging tanong, ma'am, bakit minus 3? 1 lang naman yung in-add. So, kagaya ng ine-emphasize ni tutor Angenic, no? Lagi niyong i-consider na in reality, hindi 1 ang in-add natin dyan, but because there's an A that was factored out, which is 3, so ang talagang in-add natin dyan ay positive 3. So, to neutralize or para maging 0 lang ang talagang dinagdag natin. So, ang neutral pair ng positive 3 ay negative 3. Okay. So, ayan. Positive 3 sa quantity, dapat sa labas, negative 3. So, opposite sila dapat. Ayan. Tapos, next slide na tayo, tutor. Ayan, so meron na pong, okay, so pwede na po natin siyang i-factor form. Ang factor form niya is square of a binomial. So, square of x plus 1. Okay, so x plus 1 times x plus 1 is this perfect square trinomial. Ayan. X plus 1. Okay, so, then, Tutor Janet, yes po? Ang ating
sagot dito, of course, negative 1 minus 3 is negative 4. Ayan. Kaya ang ating vertex ay ano po? Okay, so ang ating vertex, naka-vertex form na siya, pero bakit natin kailangan siyang i-rename this way? Kasi, in-emphasize natin yan na ang ating vertex form ay y equals a, quantity, nawala yung a mo, tutor. Ayan. Ayan, A. So, x minus. So, dapat ang ating operation ay pinapakita natin na minus. So, this is plus. So, kailangan natin siyang i-rename as minus negative. So, minus negative of our constant term sa linear binomial. So, therefore, our h is not 1, but nakikita natin sa form na to, h is negative 1, and k, yung nasa labas, is negative 4. So, ilista natin, our answers would be, therefore, yan, sinusulat ng, a is 3, h is negative 1, okay, so yun yung ating kailangan bantayan. No? Kapag plus, nagiging negative ang x-coordinate. At kapag minus, kagaya nung first example kanina ni tutor, your h is positive. And of course, just bring down, sa k wala tayong problema, just bring down k as it is. Okay na siya. Ayan. Alright, so, tutor, sige po. Yan, okay, learning class na po tayo. Gawin pa ba natin to, tutor? Okay, sige. Okay, kahit letter A lang, no? Sige, okay. Bigyan natin sila ng time to answer letter A. Madali lang kasi itong letter A, tingnan natin kung makukuha nila agad, no? Sa pinakamabilis na time. Y equals x squared minus 10x plus 27. Ano ang vertex form or ang y equals a quantity x minus h squared plus k form niyan. So y equals, ayan, ano kaya? So tandaan po natin yung ating vertex form. Dahil wala nang time, no? Tutor Janet, tama po ba ako? Pwede na lang siguro na ibigay na natin yan, no? Ibigay na ba natin yung sagot? Okay, sige po. Siguro yung letter A muna, Tutor Janet. Tandaan natin. Okay, sige po. Pwede po natin ibigay letter B na lang iwan. Okay, so ang tamang sagot po sa letter A ay y equals the quantity. So wala, ang A natin ay 1, no? X minus 5 squared plus 2. Okay, kasi kailangan natin mag-subtract ng So, ibig sabihin, ang vertex ay, so, identify the vertex. Nakuha ni Hana Nika, ang bilis niya. Sabihin ko palang A is 1. So, nagsusolve pala talaga si Hana Nika. Thank you very much. Ayan, estudyante ko yan, Tutor Janet. Oo, galing. Nagsusolve talaga siya. K is 2. Alright. And then, iwan na lang po natin yung letter B. Pwede nyo pong sagutan. And then, i-post na lang po sa ating DepEd Itulay. Ayan, Tutor Janet. So, once again, lagi po nating tutukan Math 9 every Friday, 3 o'clock to 3:40 p.m. Kasama po ang ating fairy godmother, si Tutor Janet, ang inyong math diwatang tutor, Tutor Angenique, from SDO Pasay and SDO Caloocan City. Ayan, Tutor Janet. Up next na po, ayan, we value your feedback. So, pwede nyo pong tingnan ngayon ang ating screen. Nakita nyo po dyan yung, pwede nyo scan na QR code para po sa inyong mga feedback. And of course, para sa ating last slide. So, tingnan natin, Tutor. Ayan. Thank you. And abangan po natin si Tutor Avhil at Tutor Roel. Bye-bye po. Bye-bye. Thank you so much. See you again next week.